Good morning, Baliwag Alliance Church. Isang magandang umaga din po, maging sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon sa Facebook Live. Bago po tayo magsimula, maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi, nasa likuran, nasa harapan, ng salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon. Sige po, akin pong inaanyaya ng bawat isa na tumayo para po sa ating call to worship na matatagpuan sa Psalm chapter 51 verses 10 to 12. Maaari niyo po ba akong sabayan sa pagbabasa? 1, 2, 3, begin. Create in me a clean heart, O God, renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Tayo po ay pumikit at manalangin. O aming Diyos, nasa langit, na lumikha ng langit at lupa, kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. Nagpapasalamat, Panginoon, sa privilege na mabuhay, gumising ng isa na namang araw, Panginoon, para sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpuri sa iyo ngayong umaga. Tanggapin mo ang aming pagsamba na sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang, kasalanan, karumihan, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa inyo. Patuloy na inilalapit ang aming mga sarili, Panginoon, at ina-acknowledge, Panginoon, na kailangan ka namin sa buhay namin, sa araw-araw, sa bawat araw na lumilipas. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na puno ng pagpapala, ng kagalingan, ng biyaya. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, ihanda mo ang aming mga puso't isip, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na yung mensahe mo ay hindi lang namin madinig, bagkus maunawaan namin, Panginoon, at madala namin sa aming mga sambahayan. Sa inyo namin, Panginoon, tinataas, pinagpapasalamat lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aawitan na siyang pangungunahan naman ng music team. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning din po sa mga nakasubaybay sa atin sa Facebook Live. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Sabi nga po sa John 14 verse 6, and Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At atin pong kantahin ang One Way. Let's sing the bridge with declaration. Sabihin natin na ang Panginoon ang ating daan, ang katotohanan at ang ating buhay. Let's sing. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sa huling pagkakataon po, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn
troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there. You were always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let's sing You Are the Way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sabihin natin ito sa Panginoon. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
oppressed but not crushed, persecuted, not abandoned, trapped down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. This joy Gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sa muling pagkakataon po, We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Ang susunod po nating aawitin ay Lord of All. This song talks about yung pag-surrender natin sa ating Panginoon. Yung pagpapagamit natin sa ating Panginoon. Kung paano natin ginugustong mabuhay para sa Kanya. Kung paano tayo namumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ngayon po, nire-request ko kayo na isipin nyo kayo lang yung tao dito. At may music, at kaharap niyo yung Panginoon, sinasabi niyo sa Panginoon yung bawat lyrics ng kanta na to. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live, and I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone
Sabihin natin sa Panginoon. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Everyone will see, will hear, will know. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won
God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Panginoon, maraming salamat po sa inyong biyaya na patuloy niyo pong pinaparanas sa amin sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong sakripisyo sa krus na iyong binigay para sa amin, Panginoon. Kahit na hindi kami karapat-dapat sa inyo lamang po namin inaalay ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po ay makakatunghay po tayo ng isang song offering na ihahatid po sa atin ng BAC Choir.
His word will stand. Praise the Lord. To sing for 3 to 5 minutes dito po sa harapan, parang madali lang po. Pero yung commitment ng puso to practice for several Saturdays, for 1 to 2 hours every Saturday, yun po yung most valuable na awitin yung peace as perfect as they can para sa Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan muli ang choir para sa palakpakan ng Panginoon para sa buhay ng ating choir. Ngayon naman po sa ating pagpapatuloy, akin pong tinatawagan si Brother Jesse Angeles para sa ating pastoral prayer. Tayo pong lahat ay tumindig. Tayo pong lahat ay manalangin. Kataas-taas ang Diyos, kayo na aming Diyos na nasa langit. Kayo na aming Diyos na buhay. Kayo na aming sinasamba sa mga oras na ito at pinararangalan. Maraming pagkakataon naman na sa buhay po namin ay dumanas kami ng iba't ibang mga pagsubok. Nakita mo ang lahat ng ito. Ang aming mga pamilya ay patuloy mong pinapatnubayan, iniingatan, mga naghahanap buhay, nagninegosyo o ano pa mang klase ng hanap buhay na malinis ay inyo pong pinapatnubayan, inyo pong binibigyan ng provision ng kanilang pamilya. Lahat ng kabutihan ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ginagawa mo ang lahat. Inuunawa lalo na ang aming mga kamalian. Inuunawa mo ang aming mga pagkakasala, ang aming kahinaan. Pinatatawad mo kami kung kami humihingi ng kapatawaran. Ama, ang pagtuturing mo sa amin bilang anak ay napakahalaga. Kahit hindi kami karapat-dapat, ginawa mo kaming karapat-dapat alang-alang sa inyong anak na si Jesucristo. Salamat po, Ama, sa kadakilaan ng inyong pag-ibig na hindi namin pwede itong tumbasan ng anuman. Ibig po namin, Ama, na gawin ang mga bagay na narapat, lalo na sa inyong kalooban. Ayaw namin mamighati ang banal na Espiritu na nasa amin. Ayaw namin na kami ay magkasala. Ayaw namin ito, ngunit dahil sa kami narito sa sanlibutan, humihina ang aming Espiritu, humihina ang aming pananampalataya. Kaya humihiling kami, Ama, patuloy kaming nagsusumamo sa inyo. Patawarin niyo po kami. Marami kaming ginawang pagsalangsang. Marami kaming ginawang kamalian. Nagkaroon kami ng maraming desisyon na hindi naaayon sa inyo. Ito po hinihingi namin ang kapatawaran bilang inyong mga anak. At alam po namin, kayo po ay mahabagin. Kayo po ay tapat. Kayo po ay maawain. At higit sa lahat, kayo'y makapangyarihan. Ama, narito kami. Nais namin na kayo'y purihin. Nais namin na kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nais namin na bigyan kayo ng kasiyahan sapagkat ang ginawa ninyo sa isang linggong nagdaan sa buhay namin ay hindi namin kayang pantayan. Ama, dumadalangin kami sa inyo. Patuloy mo kaming pangunahan. Patuloy mo kaming unawain sa lahat ng bagay na kami nagkakamali. Lalo na sa aming bansa. Marami sa amin ang nadadala ng aming damdamin. Nagagalit kami, naghihinakit, at nagtatampo
lalo na sa aming mga pinunong bayan. Subalit dapat naming matandaan, sila ang accountable sa amin. Hindi kami accountable sa aming mga pinuno, sapagkat ang aming mga pinuno ay inyong pinabayaang manalo, pinabayaan ninyo at pinahintulutan na aming maging pinuno, kaya sila ang accountable sa inyo. Kami na inyong mga anak, wala kaming magagawa ama sa nangyayaring ito, pero kayo po ay may magagawa. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niyong gawin at kaya niyong isipin ang lahat ng bagay sa ikabubuti o kapapahamak ng aming bansa. Pero kami po'y nagsusumamo. Patawarin niyo po ang aming bansa. Patawarin niyo po ang aming mga pinuno na nagkakamali, na nag-aakalang sila ay makapangyarihan. Patawarin mo po sila, Ama, sapagkat kayo lamang ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Kayo lamang ang makagagawa ng ikabubuti ng isang bansa, lalo na ang aming bansa. Tulungan niyo po kaming mahalin ang kahit sa isang bansang ipinagkaloob mo sa amin. Anumang klase ng tao ang mahalal sa amin, ito'y aming patuloy na ipapanalangin, sapagkat ikaw ang nagsabi na kaya niyong ibaling ang isipan ng isang hari. Gaano pa ang aming pinuno. Kaya tulungan mo kaming igalang sila. Sundin ang inyong mga salita. Manalig kami sa inyo at magtiwala na kayo lamang makagagawa ng lahat ng bagay. Marami pong salamat, Ama. Narito ang inyong mga anak. Patuloy na kayo'y sinasamba, patuloy na kayo'y minamahal, patuloy na humingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan namin. At kayo rin ay patuloy na nagpapatawad sa amin. Salamat po, Ama. Pangunahan mo ang aming panambahan ngayon. Dinggin mo at tanggapin ang lahat na ito, lalo na ang pagbibigay ng inyong mensahe. Isang mensahe magpapaalala sa amin ng inyong kabutihan, ng inyong pag-ibig at ng inyong kapangyarihan. Marami pong salamat, dumadalangin kami sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating scripture reading na matatagpuan sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I will give you if you fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Praise the Lord for the reading of His Word. Maaari na po tayong makaupo. At ngayon naman po, para sa mensahe ng Panginoon, ngayong umaga, ihahatid po sa atin, Pastor Daniel. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Morning. So lahat po ba tayo nakaligo? Challenging, no?
Yun po yung unang pagsubok sa atin kung paano maligo. So tayo po ay magpapatuloy sa ating tema sa buong buwan po ng Enero sa title o sa tema na The Living Word. May tanong po ako. Naniniwala po ba tayo na buhay ang salita ng Diyos? Amen. Pangalawang tanong, sinusunod po ba natin? Wala nang amen. Malakas pa sa naniniwala tayong buhay ito, okay na. Pangatlo, kung tinatry nating sundin na isa sa buhay ba natin yung mga salita ng Diyos, mas tahimik. So ako po ay naniniwala na hindi po enough na meron lang tayong Biblia pero hindi natin binabasa. Hindi enough yung linggo-linggo na nandito tayo sa church, nakikinig, nakaupo, nagwo-worship. Hindi po enough yun. Hindi rin po enough na nag-scroll tayo sa Facebook kapag binakita tayong passage, minamay-day natin, sineshare natin. Hindi po enough yun. Ang buhay na salita ng Diyos ay kailangan nating pinaniniwalaan, kailangan nating paniwalaan. Ang salita ng Diyos ay kailangan nating isabuhay. Kasi hindi nga enough na manggaling pa yung feeding sa ibang tao. Yes, nakakatulong. Lalo na sa mga hindi pa sanay kung paano or sa mga hindi naman educated sa pag-aaral ng Biblia. Nakakatulong na tayo ay nakikinig sa mga pastor natin. Sa Facebook, okay lang din manood ng Reels. Basta piliin na natin kung sino yung pinapakinggan natin. Magiging isang ordinaryong libro lang ang Biblia, ordinaryong salita lang ito na makakalimutan natin kung hindi natin ito i-apply sa mga buhay natin. Kung makita po natin sa Biblia, sinulat po ni Paul, kahit yung iba pong mga father of faith natin, na ang mananampalataya ay kailangang bigyang pagpapahalaga ang pagsunod ng salita ng Diyos. Sabi sa Joshua 1:8, kailangan nating i-meditate yung word ni God day and night. Pwedeng literal na gawin natin day and night. Pero hindi naman literal na araw at gabi lang tayo mag-aaral ng Biblia. Gusto lang sabihin dito na tayo ay mag-aaral, makikinig ng salita, tayo ay sasaliksikin natin ano ba yung sinasabi ni Lord sa atin palagi. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, palagi. So ang Biblia ay hindi siya nagkulang sa pagbibigay sa atin ng instructions kung paano ba tayo mamuhay, kung paano ba natin i-apply ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. In fact, meron siyang pinadala sa atin na makonsider natin o isa sa pinaka-best example, pinaka-best na, kung paano ba natin susundin at isa sa buhay ang Biblia. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus. Sa ating pagpapatuloy po, manalangin po muna tayo. Aming Diyos na dakila sa lahat, ang aming Ama na sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong araw-araw po na pagsustain sa amin. Sa inyong araw-araw po nagpaggabay. Salamat po sa umagang ito na kung saan kami ay nakarating sa inyong tahanan. Panalangin ko po, Panginoon, na kayo po ay mangusap sa amin. Matandaan po namin lahat ng aming pag-aaralan. Maunawaan po namin ang lahat ng aming mapapakinggan sa umagang ito. Nawa yung Holy Spirit nyo ang magturo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang binasa po natin ay sa Matthew 4. Pero bago po yun, tignan po muna natin yung Matthew 3 para mag-gets natin kung ano ba yung sinasabi sa Matthew 4. In Matthew chapter 3, mababasa natin yung naging preparations ni Jesus bago ang kanyang ministry. So sa mga ministry pala, kailangan may preparation. Yung sermon nito ay may preparation. Yung praise and worship natin, mayroong preparation. Si Jesus, meron din siyang preparation. Makikita natin dito na si Jesus ay binaptize ni John the Baptist. Nakita rin natin dito na merong confirmation and blessing from God. Makikita natin dito yung active participation ng Triune God. God the Father, siya yung nagbukas ng langit.
At sinabi niya, ito ang aking anak, this is my son, whom I am well pleased. Jesus, the Son, and the Holy Spirit, yung dove, yung pumatong dito sa shoulders ni Jesus. So alam ni Jesus na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Kaya inihanda niya ang kanyang sarili, mentally, physically, and spiritually. And for this reason, dinala siya ng Holy Spirit saan? Sa wilderness. Makikita natin sa mga pictures, madalas, desierto. Si Jesus ay nandoon sa wilderness for 40 days and 40 nights para magkaroon siya ng time kasama ang Diyos. Nag-spend siya ng time para manalangin, mag-fasting, magbulay-bulay, mag-reflect sa salita ng Diyos. At pagkatapos nito, dumating ang devil, para subukin si Jesus. At sabay po nating tuklasin kung ano ba yung nais sabihin sa atin ng Diyos dito sa temptation ni Jesus sa wilderness. Maaring minsan napapatanong tayo, bakit kapag sumusunod ako sa Panginoon, sunod-sunod naman yung tukso ng buhay ko? Na-experience niyo po ba yun nung simula pa lang kayo sa pananampalataya? Na the more na nagbabasa ako ng Biblia, the more na nagiging seryoso ako sa Panginoon, mas lalong dumadami yung problema sa akin. Meron akong bina-Bible study, sabi niya, Pastor, ba't ganon? Sinusunod ka naman si Lord, pero bakit hindi na uubos yung problema niya? Sabi niya, mas okay pa yung buhay dati. Pero titignan po natin, sa life ni Jesus, hindi siya exempted sa ganong experience. After niya mag-spend time kay God, after niya makakuha ng enough strength sa kanyang ministry, after niyang makareceive ng blessing from the Lord, tinest siya ng kaaway sa wilderness. Kung hindi na tayo ginugulo ng kaaway, baka tayo na yung kaaway. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Mukha po bang kaaway? Mukhang kaanib ka. Pero hindi po ibig sabihin na meron tayong pinagdadaanan, medyo good yung ginagawa ko. Huwag po nating i-connect lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng problema natin sa pagsubok. Baka hindi na pagsubok at pagduruso yung pinagdadaanan natin. Baka ito ay consequences na. Sabihin mo sa katabi mo, akuin mo naman yung kasalanan. Kasi sinisisi natin yung devil, wala pala siyang ginagawa. Kasalanan mo pala yun. Kawawa naman siya, no? So let's focus our attention sa details in Matthew 3. So yung ginagawa ni Jesus sa wilderness ay merong kahalintulad o merong connection sa Old Testament. Yung wilderness kung saan tinukso si Jesus, it parallels yung paglabas ng Israelites from Egypt, yung exile nila. Sila ay dinala sa wilderness. Yung 40 days, saka yung 40 nights, ito yung 40 years na nagwonders, 40 years na nagwonder, nagpagala-gala ang Israelites bago sila makarating sa Promised Land. Jesus fasting for 40 days and 40 nights, katulad ng pag-fast ni Moses. Yan. So makikita natin na hindi lang to basta numbers o bastang lugar lang. So meron tong hinahalin tulad. Madalas ginagawa ni God, kung ano yung nangyari in the old, nire-redeem niya through Jesus Christ. So makikita natin kung alin pa dito mga examples. So Matthew 4, verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. So before tayo mag-proceed sa tatlong temptations ni Jesus, we need to understand na hindi si God ang nagtetempt sa atin. Hindi si God ang sumusubok sa atin. God led Jesus to the wilderness to be tempted by the devil. Hindi tayo tinutukso ng Diyos para magkasala o gumawa ng kasalanan. Hindi niya tayo tinatapon sa apoy. Kung hindi, hinahayaan niya yung pangyayari, yung circumstances sa life natin na tayo ay masubok yung character para tayo subukin ng kaaway. So sa pagsubok na yon, binibuild ni God yung character natin, yung pananampalataya natin, at saka yung kagustuhan nating sumunod sa kanyang salita.
So nung hinayaan ng Diyos na subukin ng demonyo si Jesus, nais ng Diyos na matutunan ni Jesus na sumunod sa mga inuutos niya. By the scriptures. Hinayaan ng Diyos na patunayan at ipakita ni Jesus ang kanyang full submission at faith sa kanyang Diyos amang nasa langit. Kasi nais ng Diyos na pagdaanin ni Jesus ito para tumatag siya at para maging handa siya sa kanyang ministry. Kasi alam niya, magiging mabigat ang responsibility niya kapag siya ay nag-start na sa ministry. Kung mag-fast forward tayo, nakita naman natin kung ano yung sufferings na pinagdaanan niya. So yun yung pinaghahandaan ni Jesus. So nais din ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesus magkaroon tayo ng role model kung paano ba i-overcome ang temptation at kasalanan. At sa pamamagitan ni Jesus, mapapakita yung mercy, yung grace, at yung pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos sa atin. In temptation number 1, ito ay to prove His deity by using His power for personal reasons. Sa verse 2, basahin ko po. For 40 days and 40 nights, He fasted and became very hungry. Gutom na gutom. And during that time, the devil came and said to Him, If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, No, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang unang temptation ni Jesus ay sa pamamagitan ng pagkain. Sabi ko po kanina na si God ay mayroon nire-redeem. Kung titignan po natin yung temptation ng mga lolo't lola natin na si Adan at si Eva, pagkain din ang ginamit ng kaaway para matempt si Adam and Eve. Hindi dahil sa gusto nilang pagkain, katulad ko, pero merong gusto sabihin ang kaaway. Gusto ng kaaway na piliin natin yung mga sarili natin over dun sa will ni Lord. Over dun sa pag-obey natin sa Panginoon. Ang nais ng kaaway ay gamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang God para sa kanyang pansariling pangangailangan. Out of selfish ambition. Kailangan niyang i-exert yung power niya para ma-feed yung sarili niya. Na parang binabypass yung pagiging 100% man niya. So alam ng kaaway na kakagaling lang ni Jesus sa fasting. Alam niya, inobserve niya, na malala na yung gutom ni Jesus noong mga time na yon. Alam din ng kaaway na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya nga nasabi niya, if you are the Son of God, kakatapos lang i-confirm nung Matthew 3, tapos binibigyan kaagad ng doubt ng kaaway. If you are the Son of God, alam ng kaaway na kayang gawing tinapay ni Jesus sa mga bato. Pero kung magpapadala si Jesus sa tukso, people would know na kaya niyang pakainin ang maraming tao. In an instant, kaya niyang pakainin. Kung iisipin natin, parang mas magiging madali para kay Jesus na mag-perform na lang ng miracle para marami na yung sumunod kaagad sa Kanya. Instant fame yun. Hindi niya na kailangang i-share at i-post. Hindi na siya gagawa ng iba pang acts. Marami nang susunod sa Kanya. It is easy to give in to what is convenient. Kung ano lang yung madali, ano yung comfortable tayo, kung saan tayo komportable. Sino ba naman ang aayaw na ma-provide yung mga pangailangan natin by following Jesus? Kung familiar po kayo sa circle of friends ninyo, sa mga magkakaibigan, magkakabarkada, may 3 tao po sa circle ninyo. Una, yung makulit, palatawa, may humor. Sila yung masarap kasama sa mga gala. Yung sa gitna, yung pangalawa, ay yung mayaman, mapera, malibre. Kaya sumasama yung palatawa kasi nabubusog siya nung mayaman. Yung pangatlo naman, ay sila lang yung sul-sul.
Madalas sila din yung napapaaway. So, kung titignan natin yung mga kapatid natin, ay mga kaibigan natin, meron tayong kahalintulad kung bakit ba natin sila sinasamahan. Si Jesus, ayaw niyang magkaroon ng ganong mentality. Ayaw niya, sumunod lang yung mga tao sa Kanya dahil meron siyang kayang ibigay sa atin. Nais ni Jesus na sumunod tayo sa Ama dahil mahal natin siya, hindi sa dahil kailangan natin siya. Hindi sa kayang i-perform o kaya kang gawing millionaire ni Jesus, hindi po. Gusto niya na tayo sumunod sa Kanya out of love and pananampalataya. Nais ng kaaway, dahil nga full yung focus ni Jesus, nais ng kaaway na isipin ni Jesus yung kanyang sarili at magtiwala sa kaya niyang gawin. No doubt, alam ng kaaway na hindi niya masisira yung focus ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, tutoksohin na lang niya. Tutoksohin niya si Jesus na tapusin ang kanyang mission on His own. Sa paraan na gusto niya. Sa paraan na kung saan convenient. Hindi sa paraan na nais ni God para sa Kanya. Mas magiging madali sana ang suffering ni Jesus sa mission kung pinili niyang gamitin ang pagiging God niya. Kung isipin natin, isang snap lang. Ting! Isang kumpas. Umalis na si Satan, o pwede niyang patayin si Satan. O sa isang salita lang, pwede niyang paglahuin. Tama ba yung Tagalog ko? Mag-disappear si Jesus sa harapan niya. Pero hindi niya ginawa ito. Sa temptation ni Jesus, in-endure niya ang lahat ng kanyang pagdurusa. In-endure niya lahat ng temptation hanggang sa kanyang kamatayan sa cross. Sinubok si Jesus na magtiwala sa kanyang sarili at hindi kay God. Tinempt siya na tapusin ang mission niya with his needs as human. Ang paraan ng Diyos o ni God ay ang paraan na kung saan ma-highlight yung pananampalataya, yung paghihintay at pagtitiis ni Jesus. Kasi nais ng Diyos na sa pamamagitan ng example ni Jesus sa atin, matututo tayong dumepende sa lakas na nanggagaling kay God, sa salita ng Diyos. Kasi nais ng Diyos na kalimutan natin ang ating mga sarili. At nais niya para sa atin na tayo ay magpakumbaba, magtiwala at umasa sa Kanya at sa Kanyang salita. Take note po. Nag-respond si Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lang sa kung ano lang may isip niya. But, kinote niya yung Deuteronomy 8 verse 3. Ito yung sinabi ni Jesus. People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hiniram niya ang sinabi ng Deuteronomy 8 verse 3. Mainly, ito ay patungkol sa mga Israelites na sila ay nag-wander sa wilderness, na kung saan sila ay humihingi ng mana, na kung saan si Lord naman ay nag-supply. So, si Jesus, kinuha niya yung passage na to para isagot sa kaaway, para i-rebuke ang kaaway, na tayo ay hindi lang nabubuhay sa pagkain na ini-intake natin, pero sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sinabi ito ni Jesus para ipakita sa atin na hindi natin kailangan yung physical. Although part siya ng pagiging tao natin, mabubuhay tayo nang wala ito. Hindi siya once, hindi natin gugustuhin. Pangangailangan natin ito para mag-sustain tayo. Pero kung wala si Lord sa life natin, at kahit mayroong pagkain tayo, pwede tayong mamatay. Yun ang gusto sabihin ni God sa atin. Kapag dumating po ang mga tukso, mga problema sa ating buhay, ano ang ating unang response? Instinctively, maalala natin na ganito ko siya in-overcome dati. Unang papasok sa isipan natin, paano natin to susolusyonan? Anong gagawin ko? Kanino ako lalapit? But God wants us to be dependent on Him at all times, sa lahat ng panahon. Parang pagbabasa lang po ng Biblia. Tayo ay magbabasa ng Biblia, hindi lang sa mga pagkakataon na okay tayo. Sa masaya tayo. Kapag wala tayong problema, basa akong Bible. Kapag may spare time, basa ako ng Bible. Hindi po. Sabi dito, at all times.
maging sa mga panahon na wala tayong kapayapaan. Naranasan na po ba nating mamatayan? Malugmok sa problema, sa utang, magkaroon ng mga disappointments? Kaya po ba nating magbasa ng Biblia? Manalangin, lumapit sa Panginoon sa mga panahong ganun yung pinagdadaanan natin? Alalahanin po natin na kasama natin ang Diyos. At ang kanyang salita ang magsisilbing armas natin na panlaban sa kaaway. Magiging armas natin para magpatuloy, para harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa unang temptation po ni Jesus, tularan natin ang kanyang example sa paanong paraan. Na sa ginawa ni Jesus, ang lahat ng kanyang decision ay hinubog ng panampalataya na may pagsunod. Ang lahat ng decisions ni Jesus ay hinubog ng pananampalataya na may pagsunod sa Diyos at sa kanyang salita. Pangalawang temptation ni Jesus, ito ay to prove His deity by doing the spectacular, yung amazing, maganda, kamangha-mangha, extraordinary. Sinubok ni Satanas na subukin ni Jesus yung pagiging God ni God. Na kung siya nga naman ang anak ng Diyos, at kapag tumalon siya, jump. Si God ay magpapadala ng angels para tulungan si Jesus, para iligtas siya. Basahin po natin yung verse 5 and 6. Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off. For the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Alam ng kaaway kung ano yung relationship ng father at ng son. Bakit? Kasi minsan niya nakasama si father at son. Na-observe niya. Ang lahat ng ito, bago siya ma-evict sa langit, bago siya mapatalasik sa lupa. Alam din ng kaaway yung salita ng Diyos. Nagko-quote pa nga siya eh. Kalabitin niyo po yung katabi niyo. Huwag kang panay-quote ng Bible. Alam din ni Satanas yun. Katulad po natin, tingnan natin yung mga sarili natin. Madalas, mas binibigyan natin ng importansya yung pakikipag-exchange natin ng word ni God. Meron po akong fina-follow sa Facebook kung saan nag-aaway yung ibang denomination, nagkikipag-debate sila. Yung tatay ko po nanonood doon eh. Kaya dating doon, madalas ko pong pinapanood yun. In-observe ko kung paano nila ini-explain o tinatry na i-convince yung kabilang panig na ito yung tamang interpretation. Pero mapapansin po natin, sa pag-exchange nila ng salita ng Diyos, kuno, parang nadidefeat na yung purpose. Kasi sa pag-exchange nila ng knowledge about the Bible, wala nang love. Yung tono nila, tumataas na. Nanduduro na. Minsan, nagbabato pa siya ng insult sa kausap niya. Na mali yung paggamit ng salita ng Diyos. Even Satan himself, alam ang Bible. Pwede din nating sabihin na memorize natin ang Bible. Katulad ni Brother Eddie. Brother Eddie pa yun? Basta yung nagdedebate. Magaling yung memory niya about sa scriptures. But guess what? Si Satan din ganun. He can quote a Bible passage to confuse and deceive us para lokohin tayo. Kung i-compare po natin yung Matthew 6 tsaka yung Psalms 91, Psalms 91, 11 to 12, makikita po natin na merong hindi sinama si Satan nung sinambit niya yung Psalms 91, 11 to 12. Yung naka-red po. Sabi sa Psalms, "For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up
with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. So Satan, inumit niya yung portion ng passage, but he also misused the scriptures. Hindi lang siya nagtanggal ng words, pero sa ibang context na ginamit. Ang konteksto po ng Psalm 91 ay, sino pong may alam? Ito po ay Psalms na nagsasabi ng protection. May promise of protection ni God para sa mga magtitiwala sa Kanya. Na itong Psalms na to ay sinulat nung ang mga Israelita or mga Israelites ay nilulusob ng kaaway. Merong danger from outside na magtatry na patayin sila. Yes, yung pagtalon sa mataas na point ng temple ay kinonsider na danger din. Parehas naman, danger. Pero yung self-inflicted na harm sa atin ay kung consider natin as sa panahon ngayon ay suicide. Kung titingnan po natin ito ay pag-abuso naman din ng will natin over dun sa promise ni God. Nagagamitin natin yung scripture para mag-inflict tayo ng pain sa mga sarili natin para i-test kung si God ba ay kikilos at puprotektahan tayo. Meron pong isang church kung saan man nag-try na uminom ng lason kasi alam nila na hindi sila mamamatay sa lason kasi iingatan sila ng Panginoon. Ito po isang pagpapakita ng paggamit ng scripture na hindi ginamitan ng wisdom from the Lord. Ng pag-abuso ng scripture na hindi ginagamit yung tamang context kung ano ba yung nais ni Lord sabihin talaga sa atin doon sa promise na yon. Nais ni Satan na i-tempt si Jesus na magpakita siya ng pambihirang performance for 4 months para mag-draw ng attention sa maraming tao. Gusto niyang, kung sa term natin ngayon, magpasikat para mag-draw siya ng attention sa mga tao sa temple. Kapag tumalon siya, makikita siya ng mga tao at dahan-dahan siyang bababa. Namamamangha na yung mga tao. Pero, mali-defeat niya yung purpose. Kasi marami lang followers si Jesus dahil sa performance niya. At by doing this, yung path na dadaanan ni Jesus ay may shortcuts na. Ang path na dadaanan niya ay sa pamamagitan na lang ng miracles, ng feeding, ng preaching. Yung sufferings niya, pwede na hindi niya nagawin kasi marami ng taong sumusunod sa Kanya. At hindi ito ang nais ng Diyos para sa Kanya. Hindi ito yung path na gusto ni God na pagdaanan ni Jesus. Katulad ng first temptation, nais ng Diyos na pagdaanan ni Jesus yung path na may pananampalataya, path na may pagsunod sa will ng Father at sa Kanyang salita. Ang path na ito ay ang path na kung saan merong suffering, may pagtitiis, dadaanan at mapapakita ni Jesus kung yung God ba ay mabuti sa Kanya, yung God ba ay tapat sa Kanyang mga salita. Ang path na nais ng Diyos ay ang path na kung saan magde-decide tayo na sumunod sa Panginoon out of love. Dahil gusto nating sundin siya. Hindi sa ano man yung something na makukuha natin sa Kanya. Nais ni God na sa life natin, ma-exercise niya ang kapangyarihan niya over us. Na magdedependent tayo sa Kanya sa provision, protection, wisdom, pag-guide sa atin. So ang pag-umit ni Satan sa ilang words from the scriptures ay hindi lang para i-test kung mabubuhay ba si Jesus kapag tumalon siya. Ito ay test para i-off track si Jesus. Doon sa path na dadaanan niya, bibigyan niya ng malis si Jesus. Guguluhin niya si Jesus. So nakakalungkot po sa time natin na may mga taong gumagamit ng same tactics as the devil or si Satan. Merong mga taong tatayo sa harapan natin, kukuha ng passage from the Bible, sasabihin na sila ang sugo ng Diyos or representative ako ni Jesus. With one thing in mind, gusto lang nila makapanloko ng ibang tao. Yung iba, ginagawa pa, i-twist ang salita ng Diyos para mas maging tunog appealing, masarap sa tenga ang kanilang mga teachings. Teachings na merong comfort pero hindi na nagtuturo
ng pagtalikod sa kasalanan. Wala ng repentance. Wala ng impyerno. Tara na. Teachings na dagdag bawas. Ito yung pananampalataya namin, pinaniniwalaan natin na merong God, pero si Jesus, prophet lang siya. Meron namang teachings nagpo-focus doon sa pag-hone, paghahasa ng gifts. Nag-focus na lang sa gifts, hindi na sa giver ng gift. Nag-focus na lang doon sa mga extraordinary. Hindi na nag-focus doon sa love na sinasabi, yung mercy, yung pag-share ng gospel. Teachings na kung saan meron tayong participation sa salvation. Kapag ginawa mo to, maliligtas ka. Kapag sinunod mo to, pwede ka mapunta sa langit. Na para bang meron tayong assurance sa sarili natin na ligtas nga ako. Meron din teachings na mas bibigyang pansin pa ang pagkakaroon ng masaganang buhay, pagpapayaman at pera. At marami pa pong iba. So nakakabahala po kung hindi tayo magiging careful, hindi tayo magiging aware sa mga ganitong taktika ng kaaway. Yung iba po sa atin, alam na yung mga ito. So hindi na to bago para sa atin. Siguro meron lang silang panibagong schemes ngayon, pero same pa rin yung tactics. Gagamitin yung passage, guguluhin para makapanloko. Lahat tayo ay prone na mahulog sa ganitong temptation, sa ganitong trap, kung hindi natin alam yung katotohanan. Kaya lang may naloloko kasi kulang yung kaalaman nila sa something na yon. Kung hindi natin alam yung totoong sinabi ng Diyos, matetempt tayo. And sa temptation ni Jesus, tama nga naman ang ginamit na salita ng kaaway. Iba lang ang pagkakagamit. Kung mapapansin natin, parang paggamit po ng compass, sino po nakagamit ng compass sa inyo? So sa compass po, nagre-rely sila doon sa directions na binigay sa kanila. Kung northwest ba, kung ilang degrees, guhit-guhit po yun. So the more na sinusundan mo yung arrow na yon, doon sa guhit na pupuntahan mo, makapunta ka sa directions na gusto mong puntahan. Pero kung mamiss ka ng isang guhit, sa ngayon, medyo slight lang yung difference, di mo mapapansin, gabok lang. Pero habang tumatagal, napapansin mo na nawawala ka na sa hulog. Late mo lang ma-realize na naliligaw ka na. Kung tayo po ay magpapapatay-patay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, malaki ang chance na maloko tayo. Sabihin mo po sa katabi mo, huwag kang papaloko. At huwag po tayo magpakampante na dahil member tayo ng Baliwag Alliance Church ay hindi na tayo maloloko. O dahil meron tayong magagaling na pastor, Pastor Ayan, Pastor ID, Pastor Kib, Pastor Francis, meron tayong Elder Jess, tsaka si Elder Ronel. So pwede po bang palakpakan po natin ang mga pastor po natin at elders? Pinapalakpakan po natin sila hindi dahil sa magagaling sila, pero dahil sila ay naging tapat sa pag-i-interpret, sa pagbibigay sa atin ng mensahe from the scriptures, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ini-encourage ko po ang lahat na tayo po ay magbukas ng Biblia natin. I-open natin sarili nating Bibles. Kapag may nagsasalita dito, bukas po yung Bible nyo. Kasi baka, pati po ako, niloloko ko lang kayo. Baka iba pala yung pagkakagamit ko. So, maging kami po, i-check nyo rin po. Hindi dahil mas magaling kayo kaysa sa amin, pero para rin po sa transparency po namin, na kami rin po ay subject din po sa pagkakamali. Kaya nire-request din po namin kayo na kayo din po magbigay po ng feedback sa amin. Tayo po ay nandito sa Baliwag Alliance Church, hindi dahil sa mga pastors natin. Dahil tayo ay nandito para magsaliksik at gusto nating kilalanin ang Panginoon nating nasa langit. At tayo po sa Baliwag Alliance Church ay hindi mga blind followers. Tayo po ay hindi sunod-sunuran lang. Amen? Amen. Sinasabi ko po sa inyo bilang inyong kapatid po sa pananampalataya na si Satan alam at memorize probably ang Bible, pero hindi niya maunawain ang nais ng Diyos na sabihin sa mga salita niya. Nagigets niya kung ano yung mga salita. Pero yung ano yung totoong sinasabi ng Diyos,
I guess hindi. Maaring ganun din po tayo. Maaring marami tayong alam sa Biblia. Maaring marami tayong kabisadong verses, pero hindi natin kilala ang Diyos. Marahil nandito tayo sa harap, baka pag-share tayo ng gospel, pero wala tayong relationship sa Panginoon. At possible din po na alam natin ang scripture at maaring abusuhin natin ito at gamitin sa mali at masariling paraan. Nawa ang focus po natin kung bakit tayo nandito sa church ay para magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon at sa Kanyang salita. At hindi dahil sa malaki ang church natin. Hindi dahil sa umaabot sa million yung resources natin. Hindi dahil sa benefits natin bilang miyembro. Kundi nais nating magkaroon ng relationship kay God. Sabi po ni Mother Teresa, God didn't call me to be successful. He called me to be faithful. Hindi tayo tinawag ni God para mag-focus sa mga bagay na pwede nating makuha sa mundo. Hindi tayo tinawag dahil magagaling tayo, matatalino tayo. Hindi tayo tinawag ng Diyos dahil mga millionaires tayo. Tinawag tayo ng Diyos dahil anak niya tayo, dahil mahal niya tayo. Hindi ko rin po sinasabi sa inyo na maling mag-desires ng mga ganong bagay. Hindi naman masama na mag-attain tayo ng mataas na education, ng masaganang buhay. Nais ng Diyos na mag-excel tayo, magtagumpay tayo sa buhay, sa lahat ng bagay, pero aanhin ng Diyos ang inyong credentials, yung giving mo, yung tithes mo, yung gift mo kung malayo ka sa Kanya. Anong paggagamitan niya sa'yo? Kung tayo po ay mananatiling tapat sa Panginoon, makikita natin ang Kanyang pagkilos at paggabay sa ating mga buhay. Makikita natin kung paano ba nagpo-provide si Lord sa atin araw-araw. Kung magiging tapat tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita, makikita natin yung pag-iingat niya sa atin, yung mapaglayo niya sa atin sa mga tukso, sa pagsubok. Ma-overcome natin yung mga problema natin, ang kasalanan. Makikita natin kung gaano katapat at totoo ang Diyos sa Kanyang mga pangako. At mararanasan natin ang kagalakan at kapanatagan sa piling ng Diyos kapag tayo ay mananatiling tapat at totoo sa Panginoon. Temptation number 3. It is to prove His deity by compromise. So tayo po ay nasa last temptation na, pangatlo. Ito po ay makita natin sa verse 8 to 11. Ang pangatlong temptation ni Jesus ay sa pamamagitan ng pag-compromise, pagkompromiso. Inoferan ni Satan si Jesus na isang bagay na mapapadali ang kanyang mission dito sa mundo without suffering, na hindi nagdudusa, na hindi man lang pinagpapawisan siguro. Inoferan ni Satan si Jesus ng kapangyarihan na kung saan magagawa niyang tapusin ang kanyang mission kapalit ang pagluhod at pagsamba ni Jesus sa kanya. Ang mission ni Jesus sa mundo ay ganito. Dahil sa nasirang relasyon ng tao at ng Diyos, nais ng Diyos na tubusin tayo mula sa ating kasalanan at kamatayan. Pero magagawa lamang po ito kapag merong someone na papalit sa posisyon natin, na aako ng ating kasalanan, mamatay para sa ating mga kasalanan. At isang taong credible o nararapat do sa posisyon na yon ay isang tao na walang kasalanan at karapat-dapat para magsakripisyo. Dahil sa lahat ng tao ay nagkasala, walang kakayang iligtas ang kanyang sarili, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para maging kabayaran sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan natin ay sa pamamagitan ng kamatayan. So si Jesus hindi lang siya pumunta dito para mag-save, para mag-perform ng miracles, magpagaling, magpakain, pero pumunta rin siya dito sa mundo para mamatay para sa atin. Kapalit natin. Makikita natin na si Satan, so unang dalawang temptation, na merong alam si Satan sa Biblia. Hindi lang kung sino si Jesus, pero kung ano yung Biblia. Kilala ni Satan yung God,
yung Son, yung mission niya, pati yung salita niya. Kaya alam din ni Satan ang mission ni Jesus na ililigtas na tayo. Kaya gusto niyang guluhin, sirain yung plano na yon. Ganito po yung taktika ni Satan. Si Satan ay walang kakayahang gumawa ng something out of nothing. Hindi po siya creator. Dahil isa lamang siyang creation. Nilikha lang siya. Tanging ang Diyos lang ang may kakayahan na maglikha at magbigay. So ang gagawin lang niya, ikukorrupt niya yung something na kinreate ni God. I-distort niya. Ito yung plano mo, 1 + 1 = 2, gawin nating 3. Yun ang ginagawa ng kaaway. Sinisira niya ang mga ginawa ng Diyos at inaangkin niyang sa kanya to, sa kanya nang galing. For example, gender. Meron tayong male and female. Ngayon, ito spectrum na. Marami na. Marriage. It is between man and woman. Ngayon, pwede na palang babae sa babae. May mga LGBT church na, Christian church ang nagkakasal. Ng babae at babae, lalaki sa lalaki. Kino-confuse din ni Satan ang identity at purpose natin. Na tayo ay mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Twisting the truth with lies. Yung truth, galing kay God. Pero, may kasinungalingan. Katulad po ng pangalawang temptation. At kung sakaling magpadala si Jesus sa temptation, maaring masecure nga ni Jesus ang buong mundo, ngunit hindi sa pamamagitan ng love, pero dahil nag-compromise siya at lumuhod siya sa kaaway. If Jesus switched his loyalty to Satan, ang lahat ng tao at mga demonyo ay kasamang paparusahan ng kamatayan sa dagatang apoy. Nagpa-party sila doon, barbecue party. Ito po ay kung nag-compromise lang si Jesus. Pero salamat sa Diyos at sa pag-ibig ni Jesus sa atin, hindi siya nag-compromise. Hindi siya nagpadala sa tukso. Araw-araw, ang lahat po sa atin ay sinusubok ng kaaway. Lahat tayo ay sinusubok na mag-compromise. Pwede na siguro yan. Okay naman eh. Basta wala kang tinatapakang tao. Madalas sinusubok tayong i-compromise yung integrity natin bilang mga anak ng Diyos. Bilang mananampalataya. At ang ilan sa atin ay still struggling na ipakita na sila ay tagasunod ni Kristo sa kanilang mga trabaho. Alam po ba ng mga co-workers niya, kayo po ay Christian? O dahil sa Christian environment po kayo? O nasa Christian school kayo? Alam po ba ng mga classmates niyo na kayo ay Christian? Alam po ba ng mga kapitbahay ninyo na Kristiyano kayo? Sana po alam nila. Madalas tayong mag-compromise at magkasala, pero madalas din ang mercy and grace na maranasan natin sa Panginoon. Madalas tayong mag-compromise at magkasala para lamang sa panandaliang saya na kayang ibigay ng mundo. Mga bagay na na-enjoy lang natin sa mundo pero pagsisisihan natin pagdating ng panahon. At kung tayo po ay magpapatuloy na magpadala sa temptation at sa kasalanan, kung palagi po tayo mag-compromise, dahan-dahan nating nilalagay ang ating mga sarili sa posisyon na kung saan makikita na lamang natin ang ating mga sarili na malayo na sa Panginoon. Makikita na natin na hindi na natin nararamdaman ng Panginoon, na parang hindi na nangungusap sa atin. Hindi dahil si Lord ang lumalayo sa atin kasi makasalanan tayo, pero dahil sa tayo'y lumalayo sa Kanya. The more na nagkakasala tayo, mas nararamdaman natin na hindi ako karapat-dapat para sa grace at love ni God. Kapag patuloy po tayong nagkakasala at nahuhulog sa temptation, madalas po tayo makaramdam ng self-pity. To the point, nakakainan na tayo ng kahihiyan at ng guilt sa ginawa natin. Na kahit yung simpleng paglapit sa Panginoon, hindi na natin magawa. Kasi madumi na yung tingin natin sa sarili. Kahit yung point po na yun, yung pagbalik sa Panginoon ay ini-inflict ng kaaway ng malis. Sinisira niya
na para sa atin ay para tayo ay hindi na makabalik sa Panginoon, ginagawa niyang mahirap yung pagbalik sa Panginoon through shame at guilt. Kung tayo po ngayon ay still living in sin at gusto natin bumalik sa Panginoon, gawin po natin. Katulad po ng story ng prodigal son, si God o yung Father ay i-welcome tayo with arms wide open. Kapag po iniisip ko yung temptation, kasalanan, lagi pong iniisip ko yung triangle. Na parang journey natin. Na habang nandito pa lang tayo, bago tayo umakyat doon sa rurok, sa peak, itry na natin talikuran, takbuhan yung kasalanan. At wag na po nating hintayin, umabot tayo doon sa rurok ng temptation, na tayo ay magkukumit na ng sin. Kasi once na yung temptation at kasalanan ay nandito na, pababa na, katulad po ng pagmamaneho, mahirap ng pigilan, mahirap ng talikuran, mahirap ng hindian ang temptation. Kaya hanggat kaya pa natin, hanggat hindi pa tayo nagkukumit ng sin, takbuhan na natin. Jesus' fleshly desires were tested, maging ang kapangyarihan niya bilang Diyos. Yet the human, we walk out of the wilderness triumphantly. Bakit? Kasi si Jesus na-overcome ang temptation. Maaring nasasabi natin na madali lang kay Jesus na pagtagumpayan yon kasi Diyos siya or powerful siya. Hindi po. Hindi nag-demonstrate ng kapangyarihan si Jesus during the temptation. What He did is to live God's Word. Pinamuhay niya ang salita ng Diyos na minemorize niya, na pinasa sa kanya ng kanyang mga magulang, tinanim niya sa kanyang puso, pinag-meditate niya day and night sa wilderness, nag-fasting pa siya 40 days and 40 nights para lang pagbulay-bulayan, para mag-reflect doon sa salita ng Diyos. At yun yung ginamit niya nung dumating ang temptation. Dahil isinabuhay ni Jesus ang salita ng Diyos, nagkaroon siya ng sandata laban sa tukso ng kaaway. At dahil isinabuhay ni Jesus ang kanyang salita, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga tukso po at pagsubok sa ating buhay ay kusa pong dumarating sa atin everyday, madalas. Lalo na po kapag mas nag-spend time tayo sa Panginoon. Ito po ang nais ng kaaway sa atin, na maging malayo tayo sa presensya ng Diyos. Ngunit, salamat sa grasya at pag-ibig ng Diyos na pinadala niya sa atin si Jesus upang hindi na tayo iligtas, pero para ma-overcome natin. Pero para meron tayong tularan na sa pamuhay ang kanyang salita, sa pamamagitan ng example na binibigay ni Jesus. Ang sumunod po sa nais ng Diyos ay ang paglalaan ng maraming time sa Diyos. Ang pagbabad sa kanyang mga salita at with expectation po na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang po dahil nais natin pag-aralan, ito po ay with expectation na si God ay mangungusap sa atin at para ma-overcome natin yung trials na binibigay ng mundo. Na pagdating natin sa langit, tayo po ay prepared sa kung ano man po ang gagawin natin pagkasama na natin ang Diyos. So, encouragement po as I close. Nabuksan po natin ang ating mga Biblia at pag-aralan sapagkat ito ang pag-aralan natin ang salita ng Diyos dahil ito po yung part natin. Sinabi na ng Panginoon ang kanyang part by writing the Bible, by magbigay ng inspiration sa mga father of faith natin, sa mga ginamit niyang tao, tapos na ang part ng Lord. Ang part naman po natin ay ang sumunod sa mga salita niya. Ngayon, kung hindi po natin i-consider ang pag-Bible reading, ang prayer time, ang pag-reflect sa mga ginawa ni Jesus, are we truly a follower of Jesus? Are we truly accepting yung love na binigay sa atin? Nawa po sa ating tema na buong buwan ng Enero, nawa na-emphasize po namin, o mas na-appreciate natin ang Bible reading. At maging goal po natin sa simula ng buwan na to o sa susunod na mga buwan, mag-goal natin na matapos natin ang Biblia.
bago po ako mag-close, gusto ko pong bigyan ng emphasis yung sa program natin, discussion questions. Meron po kaming technical difficulties doon na hindi po namin na-print yung exact na question. May parang patanong po sa dulo yun. So yung discussion questions po natin para sa life group natin mamaya ay ito po. Bakit mas madaling mamuhay ng nagko-compromise kesa sa mamuhay ng naaayon sa promise ng Diyos? Ulitin ko po. Bakit mas madaling mamuhay na nagko-compromise kesa mamuhay ng naaayon sa promise ng Diyos? Let us pray. Our Heavenly Father, thank you po sa inyong word sa amin ngayong umaga. Salamat po for using the Bible to instruct us, Panginoon, kung ano man po yung mapagdadaan namin dito sa mundo. And thank you po sa life ni Jesus na patuloy pong nag-inspire sa amin na overcome yung sin and temptation. Thank you po sa example ni Jesus na it is possible na ma-overcome namin yung sin and temptation dito sa mundo. At salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong reminder sa amin na kami po ay may kalayaang lumapit, may kalayaang mag-worship sa inyo, may kalayaang magkaroon ng fellowship sa inyo dahil kami po ay pinatawad ninyo. At kayo po ay nagsakripisyo, kapalit po namin sa kamatayan. We pray na yung mga natutunan namin dito sa church ay siyang magamit po namin sa aming paglabas. Sa mga families namin, friends, classmates, co-workers, maging sa mga kapitbahay namin, o kahit doon sa mga strangers, Panginoon, na pwede naming ma-encounter, masalubong sa pag-wander namin dito sa mundo. We pray na gamitin niyo po kami example, gamitin niyo kaming ehemplo para ma-share po namin yung gospel sa kanila. At sila rin po ay makasama po namin sa mga ganitong gawain. At sila man po ay magkaroon din ng relationship, personal relationship with you. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pag-awit ng Hymn of Response. Atin pong kantahin ang Thy Word is like a garden, Lord. Thy word is like a garden, Lord, with flowers bright and fair, and everyone who seeks may pluck a lovely cluster there. Thy word is like a deep, deep mine, a jewel rich and rare, e'er hidden in its mighty depths for every searcher there. Thy word is like a starry host, a thousand rays of light are seen to guide the traveler and make his pathway bright. Thy word is like an armory where soldiers may repair and fight for life's long battle day. All needful weapons there. Oh, may I love thy precious word. May I explore the mind. May I its fragrant flowers leave. May light upon me shine. Oh, may I find my armor there. Thy word, my trusty sword. I learn to fight with every foe the battle of the Lord. Maaari na po tayo makaupo. Ngayon naman po, tayo po ay magpapatuloy para sa ating tithes and offering.
Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Honor thy Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Habang tumutugtog po ang ating music team, maaari na po nating dalhin dito sa harap ang ating tithes and offering. Nasabi sa salita ng Diyos, siksik-liklik at umaapaw, na siya ninyong mararanasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng wala sa puso, kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng wala sa puso, kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapasalamat para sa lahat ng patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga pangangailangan, sa walang sawa mo, Panginoon, na pagkakaloob sa amin ng mga biyaya sa pang-araw-araw ng aming mga buhay. Sa pagpapala, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga trabaho, mga hanap buhay, mga negosyo. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ang puso namin ay manatiling tapat, Panginoon, sa inyo. At magamit lahat ng ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Sa inyo namin ito, Panginoon, tinataas, pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong umupo. Para po sa araw na ito, ang ating attendance po, mayroon po tayong 123 na adults. Mayroon din po tayong 24 na kids for a total of 147. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa araw din pong ito, mayroon po tayong nag-iisang bisita. Kung mabanggit po ang pangalan, maaari po ba tayong tumayo nang sa gayon po ay ma-recognize po tayo. Ang atin pong nag-iisang bisita para sa araw na ito ay si Justin Kyle Gundaya. Salamat po sa Panginoon sa pagparito. Naway hindi ito ang una at huli nating pagkikita dito sa church. At para naman po sa ibang pagbabalita, maaari po tayong tumingin sa ating mga screen.
At para naman po sa iba pang pagbabalita, Good morning po para po sa mga nag-sign up at nais po mag-join sa Music and Multimedia Ministry on Saturday po, January 31 at 2 o'clock in the afternoon. Magkakaroon po tayo ng orientation. Maraming salamat po. Good morning po sa bawat isa. At Ate Sher, ano bang ganap natin this coming February? Marami po tayong marami po tayong activities ngayong February at dahil month-long ang celebration ng ating anniversary, unahin na natin ang medical mission. Ito po ay gaganapin sa Feb 7. February 7. Saturday po iyan. Alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Tapos meron din pong part 2 na 1 o'clock hanggang 3 o'clock. Ito po ay first come, first served basis. Dito po iyan gaganapin sa ating church, Baliwag Alliance Church. Sino po ang pwedeng magpatingin? 16 years old and above. Kanino po pwedeng magpalista kung gusto ko pong magpa-check up, Ate Sher? Ayan, pwede po kayong magpalista either po sa akin or kay Sister Roan. Meron pa bang ibang event, Ate Sher? Oo nga pala. Ang pangalawang event po natin ay ang Cook Fest. Kailan po ito gaganapin? Parang ang alam ko, February 21. Parang naiba yata yun. May iba yata. Saturday po ito, February... 15. Tama to? Tama po yan. Okay. February 15. Ay, Sunday, tama. Sunday na February 15. Dito rin po yan sa church. 5 tao, bawat grupo. Opo, sa hapon po yan after ng service. So, babalik pa po sa hapon. 5 tao per group at meron po tayong 7 groups. Last week, nag-announce na po sa atin si Sister Yeng at meron na pong 2 group na napuno. Kaya 5 groups na lang po ang bakante with a total of 25 persons na lang po. Hanap na po kayo ng inyong kagrupo para makapaglista po tayo. Ang mechanics po niyan, meron pong 2 dish na lulutuin. Una po ay, ang main dish ay bangus. So kahit ano po ang gusto nyong gawin dun sa bangus na iyon. At yung pangalawa ay kangkong. Kahit ano din po ang gusto nyong gawing luto dun sa kangkong. Kayo po ang mamimili, pero dito po sa church, lulutuin at ipe-prepare kasama ang inyong mga kagrupo. Good for 10 people po ang ating ipe-prepare per group. Paano po yung budget? Ang budget po ay manggagaling din sa committee. Para po sa iba pang details, hintayin na lang po natin ang iba pang announcement. O Aga, ano pa pagkatapos ng Cook Fest? Pagkatapos ng Cook Fest, magkakaroon po tayo ng anniversary concert. Ito po ay gaganapin sa February 27, 2026. So, abangan po natin ang ating mini concert. Wow! Syempre, yung pinaka-highlight ng ating February events ay ano nga ba? Ang ating 35th anniversary. So, kailan nga ba? Ito po ay gaganapin sa February 22. 22 po yan. Pasensya na po. Puyat po kagabi gumagawa. So, February 22. Ito po ay gaganapin dito po sa ating church. At ito po ay hindi umaga, Ate Sher. Ay talaga, anong oras? Ito po ay alas 4 ng hapon. Anong gagawin sa umaga? Matutulog lang. Di ba? Marami pong preparations niyan. Mahabang preparation. So, alas 4 po ng hapon gaganapin ang ating anniversary. So, ang last po ay ang ating
anniversary t-shirt. Ito po ba ay required, Ate Sher? Hindi po ito required. Ito po ay para sa mga nagnanais lamang. At ang ating pong anniversary shirt ay maaari nating suotin dun sa mga activities na nabanggit po namin. Simula po sa medical mission, ang ating pong concert, ang ating cook fest, at bayanihan. So, kanino po magpapalista, Ate Sher? Ang mga presidents and treasurers ng bawat auxiliaries po ay nagpapalista na simula last week para sa inyong mga t-shirt sizes. Sila din po ang magko-collect ng 200 pesos each para sa ating t-shirt. So, ang deadline po ng ating t-shirt ay today. So, today po ang deadline ng ating t-shirt. Pero paano po pag may gusto pa pong umorder, Ate Sher? Kung may gusto pa pong umorder, pwede pa po next week. Pero ina-encourage po ang bawat isa na magbayad na po today. At again po, ina-encourage po ang bawat isa na umattend at makikisama dahil tayo po ay magkakasama sa ating gaganapin na 35th anniversary. So yun lamang po at maraming salamat po. Isang paalala nga din po pala para sa amin, yung hindi pa po nakakapagsukat ng t-shirt na nais umorder, lumapit lang po sa akin. Meron po tayong sample sa office para masukat nyo po kung ano yung eksaktong size na mag-fit sa inyo. Meron pa po bang ibang pagbabalita na nais idagdag? Kung wala na po ay aking inaanyahan si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Reggie. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Malamig po ba? Napakalamig ng panahon po ngayon. No? Sabi nila, kung bakit daw malamig ngayon ay dahil kinukondisyon po talaga tayo ng panahon para masanay na po sa malamig yung mga walang kadate sa February 14. No? Sanay na kayo kung malamig hanggang February 14. Meron po tayong bandage breaker after ng ating worship service. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Maraming salamat o aming Diyos sa lahat po ng aming narinig sa umagang ito. Kami naniniwala na hanggat kami ay sumusunod sa inyo, hindi mababaliwala ang lahat ng aming narinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na sumiyasat ng inyong mga salita upang kami ay hindi maligaw, na kami ay hindi matempt at hindi po kami ma-deceive ng sarili naming paniniwala at ng aming nararamdaman. Maraming salamat sa linggo-linggo po ninyong paalala sa aming lahat. Maraming salamat sa inyo pong pag-ibig na hindi nagmamaliw, na sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga maling desisyon sa buhay, kayo ay patuloy na nariyan. Kayo ay patuloy na nagre-reach out sa amin at patuloy na ipinaparamdam sa amin na mas mahalaga pa rin kayo kesa sa mga bagay na ginugusto namin dito sa mundo. Patuloy niyo po sanang kausapin ang bawat isa. Kausapin niyo po ang pamilya ng Baliwag Alliance Church. Kami naniniwala, Panginoon, na kung bakit kami ay naririto pa rin hanggang ngayon. Kami ay nanatiling malakas at nakatayo dahil sa biyaya niyo lamang. Kaya sa inyo po namin, maingat na ipinagpapasalamat at pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ang lahat. Amen and Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.